Bago namin binaba yung mga scaffolding, nilagay muna namin yung runner doon. Yan, meron na runner yan, kabila. Tapos yan, nagle-layout na kami para dito. Wala, medyo matagal-tagal pag scaffolding. Guwete pa ako pa, magkapeta pa. Patay tayo dyan. Hindi pala napindot yung takore. Magkakabisitarin eh, malamig. Ngayon, matiyan na natin. Niluto ni Black Ninja. Kamuting dito ko na ako. Kamuting kahoy. Maruya. Medyo matagal nga lang yung pag-i-scaffolding. So bali ito muna nyan. Bago itong gitna, pagsasalubungin muna namin. Siguro hanggang 1, 2, 3 dito sa pangatlong trusses na to. Yan. Abot siguro hanggang dito yung scaffolding. Lalagay muna kami ng yan, mga hanger. Steering channel. May layout na rin to. Ayan, may wall angle na rin doon. Medyo matagal-tagal ang pag-layout nito dahil mataas. Iba yung trabaho pagka tumataas talaga. Mas matagal. Kailangan safety first. Slowly but surely ka nga. Hindi natin pwedeng kapanaran yung safety ng mga tauhan. Yan, kailangan mauna yung mga hanger, yung mga hanger muna, tapos itong mga steering channel bago yung ating mga metal paring. Yan. Bali ito ipapalampas na lang namin dito. 5 meters to eh. Medyo mga 450 lang siguro ito. O baka wala pa. Tapos yung lalampas doon ibabali na lang namin papunta dito. So naka-level na to na sa gitna. Yan. Bali kukunin na lang namin diyan dito. Yan. Kung ano ilapad nito, yun ay sinundan ko. Bali yan na yung kung anong lapad niya, yan na yung tatakbo papunta ron. Break time. Yan lang matagal lang pag-layout. Pag nailagay na yung mga hanger niyan, sampa lang ng sampa nitong metal paring natin. Daming uubusin nito. Steering channel at saka metal paring. Ang estimate ko dito sa mga metal paring ito may 200. Kasama yung mga yan, pambitbit. Maraming kailangan na dito. Hanger para matibay. Ayan yung mga natin, yung mga steering channel yan, tapat ng mga T-parlins para mas madaling maglagay ng mga hanger. Ayan, nailagay na namin yung mga hanger at saka steering channel. Bukas lalatag na ng mga metal paring. Dito ayan, may latag na. Matagal lang talaga yung pag-layout at saka pag-i-install pagka mataas yung ginagawa. Hindi ka mukha ng kilos pagka mababa. Yun o. Bukas pagka nailatag yung mga metal paring, sasabay na yung piston board natin para pagka iniwan tapos na. Tapos sasabay ko na rin yung electrical. Binalsa ni kuya yan para luminis. Balsa.
para madurog yung mga buliga, yung mga matitigas na lupa. Ba, sanong may ngebunhan? Sanong may ngebun Kenny? Ngayon lang itlog na ng isa, yun o. At yung pangmiyap sa karere, ha? wala na do. Bangis ah. Pito pa yun, oh. Hayaan mo lang. Hindi naman kasi sa kanya lahat yan eh. Yung pito na yun, yun yung unang nilimliman niya. Ang lakas na, oh. Hey, ito, oh, sumasalubong pagka nakita ka. Bilog na bilog, oh. Taba. Sumusunod tingnan nyo. Yung isa dito na puti na baka naglimlim na rin. Ay, hindi pa, ayun. Ayun nga, naglimlim na nga. Linukob na yan, ay ta. Yun o, labas ang ulo. Dami, dalawa yung nangiitlog dito. 14. Ito, yung bibi na to, yung may sisi na yan, nangingitlog din. Dalawa na yung itlog niya. Dito sumali sa mga manok na nangingitlog dito. Kinuha na lang ni Mahala yan. May naglilimlim na pala rito. Nung nasa kulungan kasi sinampan nung isang barako eh. Kaya yan, may sisi o nangingitlog pa. Pag natuyo niya yun daw mong binalsa ni Kuya, sisigain niya. Ang linis. Ang day 4. Ilalagyan na lang ng double clip yung mga metal paring natin. Tapos sinisecure na lang yung mga hanger. Tapos mamaya magsasapa na tayo ng mga spice and board. Dahil pagtutulungan muna yung isang side kasi kailangan ng manpower dito eh. Pagka angat dapat maraming yung alalay dun sa taas. Medyo gipit yung kilos natin yan eh. Yan, nayabang ko na yung mga ilaw dun. Dito lang, hinihintay ko lang sila matapos dito. Yan, nag-install na sila. Bali, pinauna ko na to. Dito sila lahat para mas magana ang trabaho. Importante, maraming tagahawak kasi mataas. Hindi ubra dito yung tukod-tukod lang na ano. Saka naka-ano kasi, naka-slow. Diba sana kung level yan. Ang sabayan. Mas marami, mas madali ito ba? Mas magaan. Yan, 1-0. Atakpan lang. Malilipat naman sa kabila yung mga tungtungan. Luminis na.
So yun, kung ano yung lapad nun, yun na yung susundin namin sa taas para magandang tingnan, para diretso. Yan, yung lapad ng harap na yun punta dito. Lipat, lipat. Puta papatas siya mo. Tabaw siya. Yan, ay sarado na rin tong kabila. Ano. Tapos na-rinse namin yung mga scaffolding. Unahin muna namin tong isang area na to para maluwag dito kasi sa Sunday may misa, para hindi kalat yung mga scaffolding natin, para yung magagamit nilang space maluwag dito. So yung mga scaffolding natin doon, hindi na natatanggalin yan, para diretso na yung malagyan natin dito. So i-arrange na lang nila yung mga upuan dito niyan. Baka mag-aalanganin kasi pagka diniretso natin pareho eh. Tapos nandito yung mga scaffolding, masikip. So yun, ililipat pa namin dito. Yun o, ang dami. Para mas matatag pagka dikit-dikit na ganyan, mas matatag, hindi siya mabuhay pag sa taas. Parang ang luwag ng tingnan pagka nababalutan eh. Naglalagay na ng hanger para yung ano, carrying channel. Bukas naman tayo pack up. Good morning. Nawisan na ako. Inabang ko yung ano doon, yung para sa ilaw. Dalawa. Magsasampa na naman kami ng Python board. Tapos na silang mag-framing. Mabilis pagka sama-sama. Kompleto yung ano, tapakan. Tapos inayos ko yung mga switch dito. Kalat-kalat eh. Pinagsama-sama ko sa isang switch box. So ito, mga pin light to para sa mga pin light dito, yung nakaabang na yan. Tapos yung dalawa na to, yung pin light dun sa may tambol, yun, sa may drop ceiling, nagsama ko sa isang switch box yan para hindi nakakalito. Tapos ito, yung mga ilaw sa labas, yung apat dito, dalawa dito tsaka yung dalawa dun. Tapos ito yan sa harap, yung sa may canopy na to. Fight. Bigyan natin para maliwanag. Tapos yung iba dito, ito para sa ano yata to. Tingnan ko, i-trace ko muna, pero ito siguro para dun yung nakaabang dun na spotlight. Tapos meron pang isa dito na palagyan din ito ng spotlight para yung maliwanagan ito pagka sa labas kita. Yun yung nakaabang na yun, kakancel na yun eh. May isa pang ilaw dito na maliit, ayun, yung mataas na yun, nakaseparate din ng switch pala yan. So hugutin ko na lang yan, yun ang dadali ko doon para sa spotlight doon. Tapos yun yung nakalalay doon sa may ibon para dito. Maginhawa pagkasama-sama. Ay, tangkay! Nilalagyan ko rin kasi ng ano, yung dugtungan, metal paring para mas matibay. Yan ba? Kabati pa. Yan.
Yan, nakakatatlo na kami. Iwan ko muna sila. Piling ko muna itong ilaw. Ito, doon ko yung sample. Dito tayo sa may dao. Sa ano yata binili ito eh, sa Wilcon. Titingin ako dito sa iba. Bali, ito pa. Meron na tayong isa eh. Walo lang. Nabili na ako ng mga ilaw ito. Magkaibang brand dun sa unang binili nila. Pero parehas lang yung ano, yung sukat. Yan. Parehas naman to, 18 watts. Tig 350 ito. Ewan ko lang ito. Ito siguro medyo mahal to. Isa na lang nilalagay nila. Napasadjust na naman. Pero ilalagay ko muna yung ilaw bago ko iwan. Ganda. Nilinis na. Linis tingnan pagka natakpan talaga. Tis-press ko yan. Ano, na-i-adjust na namin yung mga scaffolding doon. Ilagay ko na rin yung dalawang ilaw. Nalagay na lang ng ano, metal paring. Yan, may mga hanger na, tsaka carrying channel. Break time. Coffee break. Renden kayo, oh, turon. Salamat kita. Saan kayong kilob? Kulog din sa loob. Yan, malapit na. Malapit nang mabuo yung ating framing dito. Malalagyan na lang nila ng ano, mga hanger. Yan. Sinudugtungan na lang yung ano, carrying channel dun. Bukas order ako ulit ng materyales. Second batch. Mga ano pa, 40 pieces pa na Kaizen board. Tapos mga carrying channel, kulang pa. Itong mga metal paring bibilangin ko muna. Kukulangin man siguro konti lang.
Carrying channel, marami pang kulang. Nasa 40 piraso pa siguro. Sayado dyan mga pambitbit natin. Yan. Lahat yan meron Kaya aksayado sa hanger. Tama para mataba, para matatag, matibay. Nayabang ko na lahat yung mga para sa ilaw dyan. Yan. Natapos ko na. Bali ito na lang ang itatap niyan dito. Ayan. Tsaka yung pala, kulang pa, blind rivet. Yan, dalawang box na lang 10 box yan hindi pa nangangalahati 10 pa siguro. Bus na kaagad 10 box. Wala pa sa kalahati. Kaya ito may 20 box na blind rivet. Sa mga lang bawat metal paring rivet, mga hanger. Bukas baka may sasara namin to. Tapos ko ng framing ngayon yan para bukas akit ng Python board. Yan, habang mag-install sila, order na ako ng materyales. Dito medyo mahirap-hirap niyan pagdating dito sa may altar na to. Medyo gipit tayo sa pag-scaffolding maraming harang. Yan yung center table na yun, yung island. Tapos itong pulpit. Hindi naman kasi may lilipat nakafix yan buhos yan ganda na malinis ng tingnan kahit hindi mo napinturahin daw lalo na pag nasarado lahat yan ang laking tingnan. Kukunti na lang yung Python board. 17 piraso na lang yata yan. Yung total area nalalatagan natin na to ng ceiling, nung sinukat ko yan nasa 265 square meter. 265. Marami kasi bali mas malaki yan kaysa dito sa floor area. Kasi yung floor area flat lang yan yan merong kasi sinundan natin yung trusses yan, yung slope ng trusses na gano'n. Tapos meron pa tayong doon drop. Yan lang, laking kinain yan. Bali dumodoble na dyan. Palaban yung mga bata natin. Mainit pa naman sa taas dahil malapit sa bubong. Yan, naka-blower na nga Tapos bukas pa yung mga bintana natin. Hirap akit pa na sa tapon. Parang pinupulikat ako Yung lumang chapel namin dito dati, ito yon. Yan. Naikwento ko na rin dati yan Dito yung lumang chapel nun. Maliit lang yun. 4 times mong ilalagay dito sa gawa na to. Naitayo ito yung luma 1962.
Hindi pa ako tao. Ay, ligpit, ligpit. Morning. Sabado na tayo ngayon. Nakabuo na tayo ng isang linggo. Makan pa lang dalawa ni Tata Rene. Yan si Tata Rene, alam niyo naman yan, pagdating sa trabaho, kahit maaga pa umpisa na yan. Maya maya bibili ako ng mga materyales. Maaga-aga pa. Pas 7 pa lang yata. $7.23. Kaya naglalagay na siya ng W clip. 500 W clip, ubos na. Pinapadoble ko kasi doble lahat. So hanggang mamaya kung matatakpan namin lahat nasa siguro mga 40% na yung matatapos natin pagka naisara yun. %40 or 35 to 40%. Tagal talaga yung matagal yung pagpo-framing. Yung pag-i-install ng Ryzen board madali lang. Marami naman ng tulong-tulong. Bilis lang. Siredoan na sinakyan ko para mabilis. Yun ba? Nakakatakbo na pala sila. Pinaparas ko yung deliver para baka magkulang. Pinaparas ko ngayon umaga. Yun sira ko na lang. Dito na lang sa taas. So, nasara na yung unang layer. Yan, puro tabas na kasi yan sa taas na yan. Baba muna. Kape, kape. Walang kamatayang kape. Ayan. Wala nang tukod-tukod. Dito na yung materials natin, yung pangalawang batch. Clearing channel, metal paring, Ryzen board, Gardner 4.5. Tatlong na lang. Tapos si Roho. Pang huli. Meron pang si Roho na kapiraso. Siguro mga 10 or 8 cm. Wala nga dito. Maliit pa. Yun napailaw na. So yung nagsasupply dito sa chandelier na to, yan ang ginamit ko dito. Yan. Ito yung switch niyan. Liwanag. Ang ganda-ganda. Di marami ilaw. Naayos ko na yung mga ilaw. Inuna ko muna to para hindi na balik-balikan. So itong mga chandelier na to, isa na lang ang switch niyan. Yan, ipagsama-sama ko na doon. Tapos yung abang para dito, ayun na. Tapos yung sa may spotlight doon, nandun na rin. Tapos yung dito, yun.
Nagisan ako pati paa. Ang gabi na lang. Nilipat namin ulit yung mga scaffolding. Doon. Oh, tao. Ayan, sana umulan. Alis lang ng tropa. Medyo nagano kasi yung panahon, baka maabutin pa sila ng ulan. Pinauna ko na habang nagligpit-ligpit ako dito. Ayan, bukas pahinga tayo. Komportable naman sila kung magkakaroon ng misa. Ayan, maluwag naman dito. Ayan o, ang ganda na. Militaw na yung kanyang korte. Nagdulos yung ano. Siguro nasa ano na 40% na natatakpan. Hataw yung mga tropa. Kung titino parang mas maliwanag yung mga ilaw dun oh. Kasi mas mababa kumpara dito. Parang nakukulangan pa nga ako Bagay, maliwanag pa naman Mamayang madilim yan, saka natin makikita yung kanyang tunay na liwanag. Bali 3 switch pa lang nagpo-function yan. Yun. Ito sa may west side. Ito sa may east side ng ayan. Tapos ito yung sa mga chandelier. Apat. Yan, tapusin ko na po yung vlog natin sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy na lang po na pakiantabay po yung ating project. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Paki-like na rin yung ating video. Bye bye, ingat po tayo lagi. Happy Sunday.